Magandang araw sa iyo at salamat sa pagbabahagi mo ng mga materyales na ito. Sige, simulan na natin agad kasi yung mga ipinadala mo parang tumututok sa isang experience na sobrang pamilyar sa maraming Pilipino. Yung pakiramdam na kahit anong kayod, parang laging kapos at parang may isang tanong na laging lumalabas sa lahat ng research mo. Bakit, 'di ba? Bakit yung isang taong may regular na trabaho namumuhay pa rin na ano nga yung kasabihan, isang kahig, isang tuka? At ang pinaka-core ng lahat ng ito, ayon sa notes mo, ay umiikot sa isang konsepto. Kulang nakita at hindi sapat na sahod. Okay, himayin natin to. Exactly. Alam mo, yung kasabihang isang kahig, isang tuka, madalas nating marinig, no? Pero what's fascinating sa research na pinadala mo is kung paano niya binabago yung tingin natin dyan. Hindi lang siya simpleng description ng kahirapan. Inilalarawan nito bilang isang sistema. Kumbaga, isang cycle na may mga specific na mekanismo na nagkukulong sa tao sa loob nito. Ang goal natin na yon ay i-breakdown yung mga mekanismong yan base sa ebidensya mo para makita natin hindi lang yung problema, kundi yung disenyo mismo ng problema. Gusto ko yung term na yan, yung disenyo ng problema. Sige, para magkaroon tayo ng malinaw na larawan, gawa tayo ng isang character based sa profile sa sources mo. Sabihin natin, ang pangalan niya ay Marco, isang typical na manganggawa sa Metro Manila. Ayon sa notes mo, the moment na makuha ni Marco yung sahod niya, nagsisimula na agad yung laban. At ang unang kalaban, na parang invisible pero ramdam na ramdam, ay inflation. Tama? At para mas madaling maintindihan, gamit tayo ng Pinoy na example. Isipin mo yung paborito mong fishball sa kanto. Dati, 10 piso mo, baka 10 tuhog na yon, di ba? Ngayon, sa parehong 10 piso, baka 3 stick na lang mabili mo, kung swerte ka pa. Ganyan mismo ang epekto ng inflation sa sahod ni Marco. Kahit sabihin nating tumaas ng 3% ang sahod niya this year, kung yung presyo naman ng bigas, pamasahe, kuryente ay tumaas ng 5%, sa totoo lang, talo pa rin siya. Literally, lumiliit ang mundo niya. Nababawasan yung halaga ng pinagpaguran niya. Yung source mo, tinatawag itong real wage stagnation. Kasi on paper, tumataas yung sweldo, pero in reality, paurong yung purchasing power mo. Grabe yung term na yon, real wage stagnation. Kasi totoo, random mo yun eh. Yung pakiamdam na may extra kang pera, pero pagdating sa palengke, parang bakit mas konti na bibili ko? So hindi lang pala perception yon, may technical term talaga para doon. Pero hindi lang yun ang problema ni Marco, di ba? The battle has multiple fronts. Multiple fronts. Exactly. Kasi kung inflation yung external na kalaban, may mga kalaban din si Marco sa loob mismo ng workplace niya. At dito na pumapasok yung isang napakalaking issue na binibigyan diin sa research mo. Contractualization at yung pagiging job order worker. Okay, gets ko yung problema sa contractualization, yung kawalan ng security. Pero sigurado kung may binanggit din dyan sa sources mo, kung bakit ba ito ganito kalanap? Parang simple cost-cutting lang ba to para sa mga kumpanya? Or may mas malalim na dahilan? Magandang tanong yan, and your sources dive into that. Oo, sa surface tungkol yan sa cost-cutting, pero mas malalim pa dyan. Inilalarawan ito ng research mo bilang isang structural feature ng labor market natin. By keeping a significant portion of the workforce, tulad ni Marco, sa isang temporary status, naiiwasan ng mga kumpanya yung mga long-term costs, mga retirement benefits, separation pay, alam mo yan. But here's the deeper insight mula sa material mo. Hindi lang ito financial. Nagka-create ito ng psychology of impermanence sa manggagawa. Dahil alam ni Marco na 6 na buwan lang ang kontrata niya, lahat ng desisyon niya sa buhay nagiging short-term. Hindi siya makapagplano para bumili ng bahay o mag-invest kasi ang tanong palagi sa isip niya ay, may trabaho pa kaya ako sa Pasko? Wow! Psychology of impermanence? Grabe, ang bigat niyan. So, hindi lang ito tungkol sa pera sa bangko, kundi sa mental state mo. Palagi kang nasa survival mode. At yung sinasabi mo tungkol sa pag-iwasan ng kumpanya sa long-term costs, yan mismo yung nagiging tulay sa susunod na problema, di ba? Yung limitadong benepisyo. Yes, and they're perfectly interconnected. Kung ang contractualization yung sakit, ang kawalan ng benepisyo yung lagnat. Ito yung simptomas. Isang matinding punto sa notes mo ay ito. Ang sahod
ay para sa living, pero ang mga benepisyo ay para sa life. Ah, okay, I see. Yung sahod, pambayad ng upa, pagkain, pero ang life yung pagkakasakit, aksidente, pagtanda, dun dapat papasak ang mga benepisyo bilang safety net. Kung walang HMO si Marco, walang insurance, walang retirement plan, para siyang naglalakad sa alambre na walang net sa ilalim. Isang maling tapak lang, isang biglaang sakit sa pamilya, at hindi lang siya basta mahuhulog, babagsak siya, at walang sasalo. Grabe. Nakakakaba isipin. Parang para sa marami, hindi sila isang maling desisyon away from poverty, kundi isang ubo lang away from it. Tama. At yung sinasabi mo tungkol sa kawalan ng benefits, naalala ko may statistic dyan sa research mo. Yung paano na isang major medical emergency kayang ubusin yung 5 years worth of savings ng isang pamilya. 5 taon, mawawala sa isang iglap? At iyon ay kung may savings. Madalas wala. Which leads us to the third workplace factor na nabanggit sa files mo, kakulangan ng high-paying skills. Sandali, parang may koneksyon dito. Kasi kung si Marco ay contractual, walang benefits, tapos kasabay niyan, wala pa siyang high-paying skills, parang sinasabi ng sources mo na na-trap siya from 3 different directions. It's not just one problem, it's a perfect storm. It is a perfect storm. In fact, isa sa mga articles na pinadala mo, tinatawag itong low-income trap triangle. Low-income trap triangle. Okay. Side 1 is stagnant wages. Side 2, job precarity or yung kawalan ng kasigurahon. At side 3, yung skills gap. Magkakakonekta sila. Dahil mababang sahod ni Marco at puro pambayad utang lang ito, wala siyang extra na pera o oras para mag-training at mag-upgrade ng skills. At dahil hindi niya ma-upgrade ang skills niya, mananatili siya sa mga trabahong contractual at may mababang sahod. It's a vicious, self-reinforcing cycle. Mahirap putulin yung kadena kasi ang bawat kawing ay nakakabit sa isa pa. Malinaw na malinaw yung trap triangle. Ngayon, nakita na natin ang disenyo ng problema. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng to para sa araw-araw na buhay ni Marco? Let's move from the why to the so what. Paano nito hinuhubog yung buhay niya? Ang una at pinaka-obvious na epekto ayon sa notes mo ay yung walang kakayahan mag-ipon. Oo, pero alam naman nating lahat na crucial yung pag-iipon, di ba? Ang mas malalim na insight na inaalok ng research mo ay bakit hindi siya makapag-ipon beyond the obvious na kulang ang pera. One of your sources calls it a cognitive trap. Cognitive trap. Oo, sinasabi doon na yung patuloy na stress, yung pag-iisip kung saan kukunin ang pambayad ng kuryente o pambaon ng anak, nagkakaroon ng epekto sa utak. It literally short-circuits the part of our brain na responsible for long-term planning. Ang focus mo ay exclusively on surviving the next 24 hours. So yung pag-iipon, hindi lang siya nagiging financial impossibility, nagiging psychological impossibility din. Hindi mo siya kayang isipin kasi yung buong mental energy mo ubos na sa kasalukuyan. That's a huge insight. So hindi ito tungkol sa disiplina. It's about cognitive load. Yung stress mismo, nagiging hadlang na. At dahil psychologically and financially imposible mag-ipon, saan napupunta si Marco? Dito na papasok yung susunod na epekto. Umaasa sa utang. At hindi lang basta utang, ang idinetalya sa sources mo ay ang pag-asa sa mga high-interest informal loans, yung mga 5/6, yung mga online lending app na may patong na halos doble sa unutangin mo. Dahil walang ipon si Marco at walang access sa formal banking kasi nga contractual siya, wala siyang choice kundi kumapit sa patalim. So ang nangyayari, yung sahod niya sa A15 bago pa man dumating, may pangalan na. Pambayad na yon sa utang niya noong A5. Yung sahod niya sa A30, pambayad sa uutangin niya sa A20. Nagiging isa lang siyang tulay sa pagitan ng mga utang niya. At habang nangyayari ang lahat ng yan, nandyan yung isang epekto na hindi nakasulat sa ledger pero bumabaon sa kaluluwa, yung patuloy na financial stress, yung bigat sa dibdib, yung laging pag-aalala, it affects everything, kalusugan, relasyon sa pamilya, lahat. It's a silent killer. It absolutely is.
The mental and emotional toll is immense. At alam mo, yung stress na yan mismo ang nagiging semento na nagpapatibay sa buong sitwasyon in the long run. Hindi lang ito pang-araw-araw na problema, nagiging panghabang buhay na sentensya. At dito na natin makikita kung paano ang lahat ng ito ay nagre-resulta sa pamumuhay na paycheck to paycheck. Sige, pag-usapan natin yan. Ano ang ibig sabihin ng paycheck-to-paycheck living sa pangmatagalang pananaw? Base sa tatlong resulta na inilatag sa materials mo. Ang una ay kawalan ng financial mobility. Ano to? Ang financial mobility, kumbaga, ay yung kalayaan mong pumili ng ibang landas para sa buhay mo. Ito yung kakayahang umalis sa trabahong ayaw mo o magsimula ng maliit na negosyo o mag-invest sa edukasyon ng anak mo nang hindi ka nangangambang magugutom kayo bukas. Kapag paycheck to paycheck si Marco, wala siyang financial mobility. Ang totoo, wala siyang options. He's not making choices. He's just reacting to circumstances. Naiipit siya sa kinalalagyan niya. Kasi lahat ng resources niya, oras, pera, mental energy, nakalaan lang sa pag-survive. At dahil walang mobility at walang buffer, this leads directly to the second long-term result, pagiging vulnerable sa krisis. Exactly. Para mas malinaw, isipin natin to. Para sa isang taong may financial cushion, yung nasirang ref ay isang inconvenience, nakakainis pero bibili ka ng bago. Para kay Marco, ang nasirang ref ay isang full-blown catastrophe. Oo nga naman. Saan siya kukuha ng pambili? Mangungutang na naman ba siya? Magbebenta ng gamit? Titipirin yung pagkain? Ang pagiging vulnerable ay nangangahulugan na kahit ang pinakamaliit na alon ay kayang lumunod sa bangka mo dahil napakababa na ng waterline nito. At lahat ng yan, ang kawalan ng options, ang pagiging vulnerable, bumabalik sa pinaka-summary ng buong kalagayan, yung ikatlong punto. Pag-asa sa susunod na sahod. Ito na yung mismong bitag. Ito na yung bitag. Ang pamumuhay ng paycheck to paycheck ay hindi lang description. Ito ay isang prison cell na ang rehas ay gawa sa petsa. Ang buong buhay mo nakaangkla sa 15 at 30. Hindi ka makapagplano para sa retirement o para sa pangarap mong makita ang Boracay. Kasi ang tanong lang na kaya mong sagutin ay, paano kami mabubuhay hanggang sa susunod na sahod? Ang kinabukasan ay isang luxuryo na hindi mo afford isipin. Ang tanging horizon mo ay yung susunod na 2 linggo. Siya simpleng kwento ng isang taong maliit ang sahod. Ito ay kwento ng isang tao na nakakulong sa isang sistema na may 3 pader. Sahod na kinakain ng inflation, trabahong walang kasigurahan at benepisyo, at kawalan ng paraan para makaangat. Isang komplikado at napakahirap na sitwasyon. At mayroong itong malinaw na chain reaction, isang domino effect na perpektong inilarawan sa research mo. Yung hindi sapat na sahod na pinapalala ng trap triangle sa trabaho, nagre-resulta sa psychological at financial na impossibility ng pag-ipon. Ang kawalan ng ipon na nagtutulak sa iyo sa mas malalim na bitag ng high interest na utang. Yung pagkakabaon sa utang, lumilikha ng matinding stress na ginagawa kang mas vulnerable sa anumang krisis at lalong nagpapahirap sa iyo na makapagplano for the future. Sa huli, naipit ka sa isang cycle ng pamumuhay from sahod to sahod na may halos zero financial mobility. It's a closed loop. Isang kumpletong larawan ng isang napakabigat na problema. Salamat sa paghimay natin nito. Walang anuman. At habang tinatapos nating tung usapan, this raises an important question para sa iyo. Based sa lahat ng salik na inilahad sa iyong material, yung pundasyon ng problema na nakasalalay sa mabagal na pagtaas ng sahod, kawalan ng security sa trabaho at limitadong benepisyo, pag-isipan mo ito. Kung ang mga ito ang pundasyon ng bitag, ano kaya ang itsura ng isang martilyo na kayang bumasag sa kahit isa lang sa mga pundasyong iyon? Anong pagbabago, sa sistema man o sa personal na antas, ang maaaring maging unang hakbang para bigyan si Marco at ang milyon-milyong tulad niya, hindi lang ng sahod, kundi ng tunay na pag-asa? Isang bagay na sulit pagnilayan.